Ang kotseng gamit ng kadate ng ate niya. Kamataas nilang boss. Isang bilyonaryong negosyante. Agad na muka ng dalaga. Ang kotseng gamit ng kadate ng ate niya. Pag-aari ito ng pinakamataas nilang boss. Isang bilyonaryong negosyante ang lalaking ito. Ngunit pag-uwi ng kanyang maarte na ate, minaliit nito ang binata bilang isang hamak na tindero. Isang malaking pag-aaksaya lang daw ng oras ang date na ito. Pilit namang kinumbinsi ng nakababatang kapatid na baka maganda ang intensyon ng binata. At seryoso ito sa pag-ibig. Ibang-iba raw ang pakikitungo nito para sa isang simpleng negosyante. Agad namang ipinasa ng mapagmataas na ate ang contact number ng lalaki sa kanyang kapatid. Ibinigay pa nito ang pagkakataon na manood ng sine kasama ang binata kinabukasan. Nakita ito ng dalaga bilang gintong pagkakataon para makapasok sa isang mayamang pamilya. Kaya naman naghanda siyang mabuti ng gabing iyon. Inaral niya ang kwento ng pelikulang papanoorin. Kinabukasan, laking gulat ng bilyonaryo. Dahil alam na alam ng dalaga ang pelikula. Kaya napagpasyahan niyang ituloy ang date kasama ito. Matapos ang buong araw nilang pagsasama, bumili ang lalaki ng dalawang mamahaling kwintas. Ang isa ay ipinabigay niya para sa atin ito. Ito na pagtanto ng dalaga ang mapait na katotohanan, na hinding-hindi siya makakapantay sa kanyang ate, na mas maganda at paborito ng pamilya. Pag-uwi niya, napansin ng ate na wala siyang bitbit, kaya agad itong nagbitiw ng maanghang na salita. Gwapo lang daw ang lalaki ngunit walang pera. Napakakuripot daw nito sa pagpasyal. Ang ganyang klaseng lalaki, ay nababagay lang daw sa tulad niyang hamak. Tahimik na lang siyang pumasok sa kwarto. Agad itinago ng dalaga ang kwintas ng kanyang ate sa loob ng kabinet. Naisip niyang ang tanggang lalaking iyon ay gusto pa yatang ligawan ng kanyang ate. Kaya mas mabuting siya na lang ang humarap dito upang tuluyan ng makuha ang loob ng binata. Matagal nang durog ang puso ng kaawa-awang dalaga. Bunga lang siya ng hindi inaasahang pagbubuntis. Kaya't palagi siyang pangalawa lang sa pamilya. Laging sinasabi ng ina na huwag tapatan ng ate niya. Lihim pa nilang pinaplano na ipadala ang ate sa syudad, habang siya ay iiwan sa probinsya para mag-alaga sa kanila. Napagtanto niyang kailangan niyang ipaglaban ang sariling kapalaran. Kinabukasan, siya ulit ang sumipot sa hiking date. Nagpakita siya ng matinding pag-aalaga sa binata. Naisip naman ng lalaki na ayaw talaga sa kanya ng ate. Sa ilang araw nilang pagsasama, napansin niya na napaka-espesyal ng dalagang ito. Nang gabing iyon, matapang na inamin ng dalaga ang namumuong relasyon nila ng lalaki. Ngunit tinawanan lang siya ng kanyang mapanghamak na ate. Isang araw, binastos ng boss ang dalaga sa trabaho. At saktong nakita ito ng kanyang makapangyarihang nobyo. Kinabukasan, ang bastos na boss ay agad na ipinatapon sa malayong probinsya. Usap-usapan na may nabangga itong isang napakamakapangyarihang tao. Dito na inamin ng bilyonaryo ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Napilitan lang siyang mag-blind date dahil sa walang tigil na pangungulit ng magulang. Tiniyak niya sa dalaga na seryoso siya at gusto niya itong pakasalan sa lalong madaling panahon. Agad na ipinakilala ang dalaga sa pamilya ng lalaki. Napakabuti ng pagtanggap nila sa kanya. Inulan pa siya ng mga mamahaling regalo. Halatang tuwang-tuwa sila sa mapapangasawa ng anak. Nang malaman ito ng makasariling ina, binigyan lamang siya ng kakarampot na pamana. Kahit alam ng dalaga ang masakit na katotohanan, na isang buong kaba ng ginto ang inilaan para sa atin niya. Mabilis na dumating ang araw ng marangyang kasal, pero mas pinili ng mga magulang niya. Naalagaan ang ating nilalagnat kaysa pumunta sa kasal niya. Ginamit nilang palusot ang maliit na venue, na para bang isang masikip na meeting room lang daw. Sayang lang daw ang pagpunta nila roon. Para sa kanila, walang kwenta ang kasal na ito. Mas mahalaga pa ang simpleng sakit ng panganay. Umiiyak na inalo ng bilyonaryo ang kanyang asawa. Binigyan pa siya ng biyenan ng malaking halaga pampa good vibes. Kinagabihan, sinadya ng dalaga na i-post ang mga litrato ng kasal online. Pero inisip lang ng Inglaterang ate, na nagpapanggap lang na mayaman ng pamilya ng lalaki. Sigurado raw na habang buhay na magdurusa ang kapatid. Isang gabi, napansin ng lalaki na may sugat ang asawa. Habang 1, 2, 3, 4. tikan sa bus. Sa sobrang awa, agad inabutan ng lalaki ang asawa ng susi ng Mercedes. Isang bagong baylang sasakyan bilang regalo sa kanya. Kinabukasan, buong pagmamalaking ipinost ng dalaga ang kanyang bagong luxury car sa social media. Nang makita ito ng ate, agad itong kinutuban. At mabilis na tinawagan ang nakababatang kapatid. Hello, ate, saan mo ninakaw ang kotseng yan? Isa pa man ding Mercedes. Saan mo nakuha yan? Mercedes-Benz pa talaga, nakikigamit lang po. Sa kasamahan ko sa trabaho. Sabi ko na nga ba, isang mahirap na patay gutom. Araw-araw kang nagtitiis, sa bulok mong e-bike papasok. Tapos nakikisakay ka sa mayaman mong katrabaho. Hindi ka ba nahihiya? Wala ka bang kahit anong kahihiyan sa katawan mo? Tuwang-tuwa pa ang masamang ugaling ate.
Nagreklamo ang ate sa kinakaing pagkain. Sobrang mahal pa raw ng singil sa kanya. Biglang may sumingil sa kanya. Libo-libo ang halaga ng kanyang upa. At pilit na hinihingi ang bayad. Nainis naman ang nagmamayabang na ate. At sinabing magbabayad din siya agad. Lihim siyang nagrereklamo sa sarili. Dahil napakaliit lang ng sahod niya. Ngunit halos maubos na ito sa renta pa lang. Wala pa man ding balkonahe ang kwarto. Samantala, puno ng pagmamahal ang dalaga. Pinagbawalan siya ng asawa na magbabad sa cellphone. At pinakain pa siya ng mamahaling sabaw. Gusto sanang kumilos ng dalaga ng mag-isa. Ngunit pinaliwanag ng asawa na mabilis lang siyang umuwi. Dahil 5 minuto na lang ang biyahe nito. Kaya hindi na raw kailangang magpakapagod. Sa paghahanda ng hapunan ng maaga, hihintayin na lang daw niyang sabay silang magluto. Tinutulan ito ng pamilya ng lalaki. Dahil ang dalaga ang pinaka-espesyal na tao, na kailangan nilang protektahan ngayon. Pinaalalahanan din siya ng kanyang biyenan. Ayon daw kasi sa payo ng doktor, 3 buwan na siyang nagdadalang tao, kaya dapat mag-ingat siya ng mabuti. Iminungkahi pa ng kanyang biyenan, na pansamantalang itigil muna ang trabaho, upang mas tutukan ng pagbubuntis sa bahay. Ngunit tumanggi ang masipag na dalaga. Mas nakakabuti raw ang paggalaw-galaw. Ipinagtanggol din siya ng asawa. Pakiusap nito sa kanyang mga magulang. Nahayaan na lang daw ang gusto ng asawa. Dahil hindi raw ito sanay na walang ginagawa. Pumayag naman ang kanyang biyenan. Basta't huwag lang daw itong magpakapagod. Dahil ang kalusugan ang pinakamahalaga. Inutusan pa ng biyenang babae ang asawa na magluto ng marami at masasarap na pagkain. Agad namang sumunod ang matanda. Magluluto raw ito ng bagong huling isda na siguradong makakapagpalakas ng katawan. Sa kabilang banda, nagyayabang ang ate. May nahanap daw siyang mayamang nobyo. Ipinagmalaki niyang may nahanap siyang milyonaryo, na kumikita ng napakalaki taon-taon. Sa susunod na buwan sa pagdiriwang, dadalhin daw niya ito para ipakilala. Tuwang-tuwa naman ang kanyang mga magulang. Ang galing daw talagang pumili ng lalaki. Tunay nga raw itong pagmamalaki ng ina. Di hamak na mas magaling daw sa kapatid. Pinarinigan pa nila ang buntis na dalaga, na dapat daw tularan ng kanyang ate, upang umasenso rin daw sa buhay. Binaliwala na lang ito ng mag-asawa, dahil mas mahalaga ang tahimik nilang buhay. Laking gulat nila nang magkita muli. Agad nanlait ang ate sa kanyang kapatid. Nagtawanan ng manipis nitong suot. Buntis daw pero nakamanipis na jacket. Hindi man lang daw makabili ng mas makapal. Wala raw sigurong pambili ng maayos na damit. Muling nang insulto ang mapagmataas na ate. Tawang-tawa sa pagiging kaawa-awa ng kapatid. Kahit buntis ay manipis ang suot. Walang kakayahang bumili ng disenteng damit. Wala raw pambili ng makapal na jacket. Sinagot siya ng dalaga na mula sa garahe. Hanggang sa bahay ay may heater ang kotse. At napakainit daw ng buga nito. Kaya hindi na niya kailangan ng makapal na jacket. Nagyabang naman ang ate tungkol sa nobyo nito. Dala raw nito ang pinakabagong modelo ng kotse. Baka nga raw sa buong bayan nila, iilan lang ang may ganitong sasakyan. Isang milyonaryong kotse na napakamahal. Manghang-mangha naman ang kanilang magulang. Ibang klase raw talaga ito. Pinakamarangya sa lahat ng luxury cars. Tuwang-tuwa ang sakim na ina. Sabi na nga ba raw at swerte ang panganay. Dahil pinagpala ito sa lahat ng bagay. Nakahanap ng asawang mayaman at mapagmahal. Binalingan na naman nila ang mag-asawa. Upang utusan na tularan ng nakatataas. Dapat daw matuto sila sa ate at sa nobyo nito. Kahit pa raw nagtitinda ito ng prutas. Hindi pwedeng ganoon na lang habang buhay. Ayaw daw nilang magduse ito sa hirap. Dumating na ang mayabang na nobyo ng ate. Nagreklamo ito tungkol sa lugar nila. Mahirap daw mag-park sa ganitong eskinita. Ilang beses daw siyang umikot-ikot, bago nakahanap ng pagpaparkingan. Nagpakitang gilas agad ang magulang sa nobyo. Ngunit may napansin itong kakaiba sa baba. Isang nakaparadang mamahaling kotse. Halatang napakayaman ng may-ari nito. Hindi raw niya lubos akalain. Nasa ganitong kaliit na lugar, ay may kapitbahay silang milyonaryo.
Mapang mata pa ring sumagot ang magulang. Baka raw galing lang sa panandali ang swerte ito. Iniabot ng asawa ang susi sa dalaga. Para pag-uwi nila mamaya, makauna na ito sa kotse para mabuksan ang heater. Laking gulat ng nobyo nang makita ang susi. Agad naman itong kinutya ng ate niya. Tinawag pa siyang isang malaking payaso. Para lang daw makipagkumpetensya sa kanya. Ay sadyang umupa pa sila ng mamahaling kotse. Pinayuhan pa siyang isauli na agad ito. Dahil ang ganitong marangyang sasakyan, hindi raw para sa isang mahirap na tulad niya. Baka raw magasgasan niya ito. At mabaon pa siya sa utang kakamayad. Sinangayunan ito ng kanilang mapanlait na ina. Masyado raw ambisyosa ang dalaga. Magkapatid naman daw silang dalawa. Kaya bakit kailangang magpanggap na mayaman? Natigil pa siya sa paggawa ng Aking ilong. isang nakakairitang pag-ismed ang ginawa ng ate. Napakaliit daw ng kinikita nito. Isang hamak na empleyado lang daw. Kaya mababa rin ang uri ng napangasawa niya. Mabuhay na lang daw sila sa kahirapan. Bakit kailangan pang magpanggap? Para lang tapatan ng nobyo ng ate niya. Napakalaking kahibangan daw nito. Pilit na inalo ng bilyonaryo ang asawa. Nangangamba ang dalaga sa gulo. Hindi makapapayag ang asawa na latein sila. Buong tapang niyang sinabing binili nila ang kotse. Mas lalong nagalit ang ate. Bakit daw napakakapal ng mukha ng kapatid? Nagsisinungaling na walang pag-aalinlangan. Ipinagdiinan ng dalaga na nasa loob ng kotse ang lahat ng papeles at titulo ng sasakyan. Kung bulag daw sila sa katotohanan, pwede silang bumaba para tingnan ito ng malapitan. Hindi makapaniwala ang ina. Imposibleng mangyari daw ito. Nung huling beses na hinatid siya nito, halatang luma ang sasakyan. Isang sira-sirang segunda manong kotse lang. Kahit pagsamahin pa raw ang sahod nilang dalawa, hindi makakapantay sa kinikita ng ate niya. Kaya paano sila makakabili ng ganito? Ng ganitong napakamahal na luxury car? Bintang ng ina ay baka nagmadyong sila. O kaya ay umutang ng malaki sa labas. Sapilitang kinuha ang cellphone ng dalaga. At gustong ipabukas ang bank account nito. Mariing tumutol ang asawa ng dalaga. Inutusan nitong matutong rumespeto. Matapang na humarap ang bilyonaryo. At binalaan ng mapang-abos ang ate. Nilinaw niyang ang kita ng isang tao ay hindi lang nakabase sa simpleng sahod. Nagdadalang tao ang asawa niya. Kaya labis ang kanyang pag-aalaga rito. Bumili siya ng mas malaking sasakyan para mas komportable ito sa biyahe. Sa itong normal na bagay para sa isang asawa. Pinarinigan niya ang ingiterang ate na kapag nag-asawa at nabuntis na ito, sana ay tratuhin din ito ng tama ng asawa. Galit na ng insulto ang ate. Matagal na raw plinano ito ng kapatid. Alam na raw nitong mayaman ng lalaki. Kaya sinadya nitong agawin sa kanya. Tama ba ko? Konsensya lang daw ang nararamdaman nito. Kaya nilihim nila ang estado ng lalaki. Ngayong buntis na siya, ay nagmamadali silang lumapit upang ipagmayabang ito sa kanilang harapan. Para magyabang, nakakadiri raw talaga ang ugali ng kapatid. Matapang na sumagot ang dalaga, na noong unang nag-blind date sila, ang ate ang mandiri at humusga sa lalaki. Pakiramdam nito'y hindi sila bagay, kaya pinilit siyang isalo sa date nito. Bakit ngayon binabaliktad na ang kwento, na parang ninakaw niya ang nobyo nito, mula raw umpisa hanggang dulo. Wala siyang planong magtago ng sekreto. Talagang wala lang pakialam ang kanyang pamilya. Pati nga sarili niyang kasal, ay hindi nila binigyan ng atensyon o pagdalo. Wala silang ideya kung sino ang pinakasalan niya. Tinatamad man lang silang magtanong kahit isa. Ngayon ay siya pa ang pinalalabas na masama. Inakusahan pang nagsisinungaling. Nasaan daw ba ang hustisya rito? Huwag daw magpaawa ang kapatid. Nang agaw ng araw ng asawa ng iba, siya pa raw ang may ganang magpanggap na biktima. Sadyang mapagmanipula lang daw ang dalaga. At plinano ang lahat mula pa sa simula. Isang matinding sampal ang dama po sa pisngi niya. Galit na binalaan ng asawa ang ate. Lalo't buntis at sensitibo ang kanyang asawa. Bawal itong makaranas ng matinding stress. Kung ayaw daw sa kanila ng pamilya, aalis na lang sila ngayon din, para hindi na makasira ng araw nila. Muling idiniin ng lalaki ang kanyang paninindigan. Talagang iiwan na nila ang lugar, para maiwasan na ang panggugulo. Ayan.
Salita muli ang walang pusong ate. Napakasama raw ng panlasa ng lalaki sa babae. Wala raw maipagmamalaki ang kapatid niya sa kanya. Sa pangangalaga at pagtatanggol na ginagawa nito, tiyak na pagsisihan daw niya ito balang araw. Sumabat naman ang nobyo ng mapagmataas na ate. Pinagalitan nito ang nobya ng harapan. Dahil lahat daw ng atensyon nito ay nakatutok lang sa asawa ng kanyang kapatid. Nagkagulo ang pagtatanggol ng ate. Nakiusap itong pakinggan ang paliwanag niya. Ngunit nagdesisyon na ang kanyang nobyo na kailangan itong pag-isipan muli ang relasyon nila. Kinabukasan, napansin ng dalaga na maaga nagising ang asawa. Agad siyang binati nito. Nag-alala ang dalaga dahil namumutla ang mukha ng asawa niya. Tinanong kung may masamang nangyari. Seryosong tinawag siya nito at ipinakita ang cellphone. Sinabihang maghanda siya ng sarili dahil ang masamang ate nito ay nagpadala ng mga pangit na larawan niya at pati nakakahiyang video. Kasama pa ang mga litrato niya at ng mga kaklaseng lalaki. Noong high school at college pa siya, umabot ito ng halos 20 lalaki. Lahat ng ito ay isinend sa kanya. Malandi raw ang kapatid nito noon pa man. Mahilig makipagharutan sa mga lalaki. Nilate pa siya at pinagtawanan sa chat. Kung pang ilan kaya siya sa listahan ng babae. Baka raw sumasalo lang siya ng tira-tira ng iba. Walang mapagsidlan ng lungkot ng dalaga. Hindi niya maintindihan kung bakit ganoon ang ate niya. Mabilis siyang nagpaliwanag sa asawa na wala siyang ginagawang masama. Ang mga lalaking nasa litrato ay nagpapaturo lang ng lesson sa kanya. Ang larawan na siya ay nahulog, ay tinulungan lang siyang makatayo. Atahanan siya ng bilyonaryo at tiningnan sa mata. Buo ang tiwala nito sa kanyang asawa. Hindi na niya kailangan ng kahit anong paliwanag. Kilalang kilala niya ang tunay na ugali nito. Sadyang nagpadala ang ate ng mga paninira para lang saktan sila at pandirihan, upang sirain at guluhin ang kanilang relasyon. Ngunit palaisipan pa rin sa dalaga kung bakit ganoon katindi ang galit nito. Sadyang ayaw ba siyang makitang masaya? Dahil isa itong taong bulok ang pagkatao, na nababalot ang puso ng labis na inggit at pagiging baluktot ang isip. Isang taong hindi makakita ng liwanag. Nagbilin pa ang kanyang asawa na huwag dibdibin ang kasamaan ng iba. Nangako itong siya na ang aayos ng problema. Hinding-hindi niya papayagang maapin ng ganito ang pinakamamahal na asawa. Kinumpronta ng lalaki ang buong pamilya ng asawa. Kung ganyan ba pinalaki ang kanilang ate, na gumagamit ng mga patagang atake, upang suran at bastyusin ang sariling kapatid, at sadyang guluhin ang pagsasama nilang mag-asawa. Binalaan niyang kung uulitin pa ito. Wala nang rason para magkita pa silang muli. Puputulan na nila ang lahat ng ugnayan sa kanila. Niyakap niya ng mahigpit ang takot na asawa. Mga kasuklam-suklam na tao at gawain. Titiyakin niyang hindi na ito makakapasok sa buhay nila. Isang araw, biglang tumawag ang sakim na ina. Nagkunwaring nag-aalala sa kalagayan ng buntis. Maayos naman daw ang pakiramdam nito. Kaya tinanong kung ano ang kailangan nito. Wala naman daw sanang seryosong sadya. Nais lang daw nitong sabihin na ang gulong ginawa ng kanyang ate noon ay nagawa lang dahil sa sobrang pagkalito. Naginit lang daw ang ulo kaya gumawa ng kamangmangan. Ngunit ngayon ay kumalma na ito. At na-realize na napakasama ng ginawa nito. Gusto raw nitong humingi ng tawad ng buong puso. Kinausap siya ng ate nang nagkukunwaring nagsisisi. Alam daw nitong mas paborito siya ng mga magulang. Love short dramas but Mamahal ang ibinigay sa kanya. Kaya nasanay siyang laging nakikipagkumpetensya. Marami rin siyang nagawang kasalanan sa kapatid. Hindi lang daw niya napigilan ang emosyon na makitang mas gumanda ang buhay ng nakababata sa kanya. Kaya siya nasilaw sa inggit at gumawa ng masama. Pakiusap nito na patawarin na siya ngayon. Sa susunod na araw, ililibre daw niya sila ng asawa nito upang kumain sa pinakamagarang hotel, upang personal na mag-abot ng pamo ang gulo. At ito na raw ang formal niyang paghingi ng tawad. Sinusulan naman ito ng ina. Magkapatid daw kasi sa iisang dugo. Hindi masisira ang ugnayan nilang dalawa. Wala daw dapat pag-awayan na magtatagal. Kapag hindi pumayag ang dalaga, tiyak na ipagkakalat na naman ito. Ipamamalita sa buong paligid na isa siyang walang utang na loob sa pamilya. Dahil napakaliit lang ng lugar nila, mabilis kumalat ang mga chismis dito.
Nasa mahalagang bahagi pa man din ng negosyo ng asawa. Hindi raw pwedeng masira ito dahil sa maliit na issue. Kaya pumayag na rin ang dalaga. Kinabukasan, masiglang sumalubong ang pamilya. Sa wakas daw ay dumating na rin sila. Pinaupo nila ito ng may matamis na ngiti. Nagpanggap na mabait ang ina sa buntis. Kumain daw siya ng mas maraming isda, para lamaking malusog ang kanyang sanggol. Ipinagmalaki pa nito ang pagkain. Kinausap daw niya mismo ang manager, upang ipagtabi siya ng espesyal na isda. Nagpasalamat naman ang dalaga sa kanila. Kinausap ng ate ang kanyang bayaw. Inaamin daw niya ang lahat ng kanyang pagkakamali. Siya lang daw ang may kasalanan ng lahat, dahil sa kanyang kawalan ng pag-unawa. Iniaalay daw niya ang inuming ito, bilang isang pagbati at pagpupugay sa kanya. At hudyat ng taus-pusong paghingi ng tawad. Tinanggihan ito ng asawang bilyonaryo. Basta't hindi na nila aawayin pa ang dalaga. Iyon ang pinakamahalaga sa lahat. Sumang-ayon agad ang kanilang ina. Nangakong magbabago na raw ang panganay nito. Nagimbita pa itong kumain na silang lahat. Nagpaalam ang lalaki para magpunta sa banyo. Agad namang pumayag ang dalaga. May napansin ang dalaga at tinawag ang ina. Tungkol sa in-order nilang masarap na putahe. Bakit daw hindi pa isiniserve ang sabaw? Na sinadya para sa pagpapalakas ng kanyang katawan. Nagkunwaring walang alam ang ina. Kaya inutusan ng panganay na i-follow up ito. Nagmamadaling umalis ang ate papuntang kusina. Biglang nagbago ang tono ng mapanlinlang na ina. Kakausapin daw niya ito ng masinsinan at prangkahan. Sobrang bata pa raw nito para sa mundong ito. Hindi nito alam ang kasamaan ng paligid. Nagtaka ang dalaga sa nais ipahiwatig ng ina. Pinaliwanag nitong kapag nabuntis ang isang babae, ay bumibigat ang kanyang katawan. Kaya hindi na masikaso ang asawa sa kama. At doon daw madaling matukso ang mga Yan mga boss ba hindi nakakaalam rin. dalaga. Ang kotseng gamit ng kadate ng ate niya. Pag-aari ito ng pinakamataas nilang boss.